E-G-R-S. Okay. Kaya nyo na lang, sabi nyo, Eggers lang. Eggers. Okay? So, sino ba itong mga Eggers na ito sa team natin na ito? Okay? They are the people sa buhay natin that require more than the normal understanding. Kailangan may pagpapasensyahan po natin yung mga ganyang klaseng tao. They require more effort sa part nyo na pakisamahan nyo sila. Okay? They require, obviously, more prayer. Kasi nga, eggers nga sila. Kaya nga natawag. Extra grace required. Okay? Makikita ko natin yan mamaya. Pero sa ngayon, tayo babalik dun sa unang napag-usapan nung nag-start itong series natin. Okay? Doon, I believe, nakita nyo rin ho, pina-explain ng konti, I think ni Caris, kung gaano po ka-damaging yung epekto ng ating pananalita. Okay? The way we use our tongues, the way we speak. Sabi sa James chapter 3, verse 5b, so i-consider when a great forest is set on fire by a small spark. Okay? Kinumpira ni Santiago yung ating pananalita, yung ating speech sa potential ng isang maliit na apoy lang. Okay? Spark. Na kakalat ito ng walang control. Okay? An example po nito is kung naalala nyo ho yung ozone disco sa Quezon City na 1990s po. Okay? Kung hindi kayo pamilyar, kasi walang oo, naintindihan mo po yun. Kasi Hindi kami taga doon. mga nene, tsaka mga panganak mo pa lang siguro yun, 1996 yun. So, siguro nakakaalam yun, Tita Eva, ako tsaka si Mrs. lang. Okay? 1996. Araw po yun ang graduation ng mga high school. So, karamihan po ng mga kabataan noon, naglabasan sila, nag-celebrate sila, at isa kong mga pinupuntahan itong ozone disco. Okay? Ang story po noon, meron isang spark na nagmula dun sa booth ng DJ. So mula dun sa spark na yon, lumiyab na yung buong yung ceiling. Okay? Within seconds po, sunog na yung buong lugar. Okay? 162 na kabataan ang namatay. 92, more than 90 ang nasugatan. And it's a very shocking news ho sa Quezon City noong time na yun. Isang tilamsik lang yung pinag-umpisahan nito. Okay? So, in a similar way, yung ating tongues are just like a fire na kapag ito po ay out of control, maaaring makasunog po ito ng buong lugar. Okay? Untamed or uncontrolled tongue ang tawag sa Bible, malaki ang potential niyan makasira. Okay? Kung careless ang ating pananalita, let's say, when you speak it sa ating marriage, okay, kung tayo ay galit at tayo nakakapagbitaw ng mga mabilis na words sa ating galit, nakaka-damage po yan ng relationship. Example, pag gumamit kayo ng mga absolute words, pag kunyari sinabi mo, palagi ka na lang eh. Yan. Palagi, absolute yun. Ibig sabihin sa palagi, okay, bawat oras, bawat instance, ganun na lang ang ginagawa. Okay, wala na exemption. Kapag narinig ko ng nasabihan yun, talaga masakit po yun. Kasi parang sabi niya, hindi naman siguro palagi. Siguro 90%. Pero in-absolute na natin. Okay? Isa pa is kapag kinumpira mo sa iba yung
yung esposo mo. Okay? Sabihan mo ba naman na, sana katulad ka ni ganito. Okay? Masakit po yun. Isipin nyo lang, sabihan niyo yung Mr. niyo or Mrs. ng ganyan. Sana si ganyan ka. That's careless. Okay? Minsan sa galit natin lumalabas. Sa mga anak natin, pwede rin mong mangyari yan. Magkasugat sila nung bata pa sila sa puso. Okay? Pag dinisiplina natin yung mga anak natin, talagang kailangan po yan. Nasa Bible yan. We discipline our children. Okay? Pero pag disiplina nyo, dadagdagan nyo ng mga komento tulad ng, wala ka na talagang magagawang tama. Okay? Hindi na ako kailangan sabihin yon. Wala ka nang mararating sa mundong ito. Okay? Hindi na ako kailangan sabihin yon. Okay? Sa church service, sa Bible study, pag may mga thoughtless na mga comment na nasabi, pwedeng maging apoy yan na nakakalat na naman. For example, habang nakikinig kayo ngayon, okay, pag sinabi niyo pa sa katabi niyo na sana nandito si ganyan, para sa kanya ito eh. Baka po magkaroon ng ibang impression yung katabi niyo, yung sa taong tinutukoy niyo. Okay? Ang katotohanan po, para sa ating lahat ito. Okay? Hindi para kay ganyan, para kay ganon. Careless words of criticism and chismis, kakalat ho yan ng destruction. Okay? Parang yung ozone disco na nasunugan. Okay? Chapter James pa rin po, next chapter 3 verse 9 to 10. Okay, yan ang sinasabi about our speech. With it, we bless our Lord and Father, and with it, we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth, my brothers, these things ought not to be so. So, pinapakita ni James sa ating pananalita kung ano talaga ang nasa puso nyo. Kung ano talaga yung pagkatao natin mula sa loob, makikita sa pananalita. Mula sa ating pananalita, pinupuri natin si Lord. Mula din doon, sinusumpari natin yung mga taong ginawa ni Lord sa kanyang image. So, mula sa ating bibig, may papuri, may pagmumura. The ultimate use ng ating tongues is to praise God. Singing, prayer, sharing His Word, blessing other people. Okay? However, as soon as makalabas na tayo ng worship service, okay, magka-curse na tayo ng ibang tao or magchichismis na tayo ng ibang tao. Okay? Papatayin na natin yung karakter ng isang tao. Okay? So isipin natin, kung magawa natin purihin ang Panginoon sa service natin, tapos paglabas natin dito, maninira tayo ng ibang tao, meron po tayong malalim na spiritual na problem. Kung gano'n na lang po. So, dito sa natitirang oras natin, we will touch on an area kung saan po tayo gumagamit ng words. At ito po ay sa prayer. Okay, sa pagdadasal. So, simple lang ang prayer ay merong isang vital na part yan sa Kristiyano. Okay? Parang ano yan parang humihinga ka. Prayer is just like breathing. Okay, and may nagsabi nga one might pray and not be a Christian, but one cannot be a Christian and not pray. Okay? So, ibig sabihin may mga tao na nagdadasal, pero hindi naman talaga Kristiyano. Kasi ibang relihiyon na tao, nagdadasal din sila. Pero, one cannot be a Christian and not pray. Okay? Not pray. Ang ibig sabihin lang mo dyan,
Hindi pwedeng masabi na na Kristiyano ka kung hindi ka nagdadasal. So ang follower of Christ is identified with a life of prayer.